Bumubuhos ang ulan ng gabing iyon. Basang-basa akong pumasok sa loop ng silid nang iabot niya sa akin ang isang kumot at sinabing, Elena, kung giniginaw ka, puwede kang lumapit sa akin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y hihinto ang paktibo ngang puso ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking asawa sa edad na 58. At ngayon, sa harap ngang isang lalaking hanggang kahapon lang ay estranghero, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang matipunong balikat na bakat sa basang damit. Kapag pumasok ba ako sa ilalim ng kumot na iyon, wala na bang balikan? Iyon ang nasa isip ko, ngunit kusa nang humahakbang ang aking napaa. Ang kuwentong ito ay nagsimula 3 linggo na ang nakalipas. Bago ang lahat, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko ang isang kwentong hindi ko panay sa salaysay kaninuman. Hindi ko kailanman inakala sa aking panaginip na mararanasan ko ang ganito sa edad kong ito. Ang pangalan ko ay Elena Santos, 50 anyos. 3 taon na ang nakalipas mula nang sumakabilang buhay ang aking asawa. Ang iniwan niya sa akin ay isang maliit at masikip na kwarto sa isang aksesorya sa Tondo, Maynila, at isang bundok ng utang. 200,000 piso sa hindi nabayarang upa para sa aming maliit na karinderya. Dagdag pa riyan ang 400,000 pisong utang sa 5,6 na lingid sa aking kaalaman. Sa kabuuan, 600,000 piso, at lahat ng iyon ay ipinasa sa aking pangalan. Buwan-buwan, 8,000 piso ang interes pa lang, at laging walang lamang ibang passbook. Ang kinikita kong 6,000 piso mula sa paglilinis ang hagdanan sa isang gusali ay kulang pa pambayad ng interes. Nang araw na iyon, 5:00 ngang umaga ako nagising. Sinalubong ako ngang pamilyar na amoy ngalimuom at lumot na tipikal sa aming lugar. Dahil ang bintana ay nakaharap sa isang maruming pader, madilim pa rin sa loop kahit sumisikat na ang araw. Tumingala ako sa kisame at tinitigan ang itim na mansangamak na kumalat sa isang sulok. Ganito na lang ba matatapos ang taon na ito? Tumunog ang aking cellphone. Isang text mula sa pinakakutangan ko. Elena Santos, pacheck na lang pong deposit ng P8,000 para sa interes ngayong buwan. Kung hindi makakabayad sa loop ng 3 araw, mapipilitan kaming gumawang legal na hakbang. Binuksan ko ang aking mobile banking app. Ang laman, 4,300. Kulang ako ng P3,700 para sa pate 1,000 na interes. At dahil sa P3,700 na iyon, buwan-buwan ay parang pinipiga ang aking dibdib. Bumangon ako at naktungo sa maliit na kusina. Nakapatong sa ibabaw ngang lababo ang litrato ng aking asawa. Ang nakangiti niyang mukha ay tila isang panunuya. Mahal, paano na talaga ako ngayon? Bulong ko sa sarili. Sa loob ng 28 taon naming pagsasama, nangako siyang hindi niya ako hahayaang mamroblema sa pera, perumga utang lang ang iniwan niya. Pipigilin ko sanang umiyak. Walang may dudulot na maganda ang pag-iyak. Hindi naman nito dadagdagan ang laman ng aking passbook. 3 taon na akong umiyak. Sapat na siguro iyon. Tinawagan ko ang aking anak na si Miguel. Si Miguel ay 34 na taong gulang at nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Pagkatapos ang 5 ring, ang sumagot ay ang aking manugang. Nay, nasa Zoom meeting po si Miguel. Ano po ang kailangan ninyo? Ang malamig at matigas niyang boses ay tumusok sa aking tainga. Ang sasabihin ko sana ay kulang akong P3,700 para sa interes ngayong buwan, pero hindi iyon lumabas sa aking bibig. Ah, wala naman. Nangangamusta lang ako. Sige na, ibababa ko na. Pakababa ng telepono. Matagal kong tinitigan ang aking cellphone. Pabigat ako kay Miguel, at isang tinik sa lalamunan ng aking manugang. Saan ba ako lulugar sa mundong ito? Pero kailangan kong kumilos. Kailangan kong matapos ang paglilinis ng hagdanan bago mag-7 ng umaga.
Isinuot ko ang guwantes na goma, kinuha ang basahan, at sinimulang linisin ang hagdanan mula ika-6 na palapak pababa. Sa sobrang sakit ng aking mandatuhot, napaupo ako sa kalagitnaan. Habang nakaupo, napansin ko ang isang sulat sa pader na ginamitan ng balpen. Ang buhay ay maikli. Napangiti ako ng mapait. Maswerte ka kung maikli. Ang problema ay napakahaba nito. Nang gabing iyon, habang kumakain akong instant pancit canton, may natanggap akong mensahe sa chat. Mula ito kay Tita Lorna, isang kakilala na may-ari ng isang kainan sa Batangas. Nakilala namin siya noong nabubuhay pa ang aking asawa dahil sa suplayan ng masangkap. Paminsan-minsan ay nangangamustahan kami. Elena, naghahanap ka pa bang trabaho? May bakanteng posisyon para sa tagapamahalang isang vacation house dito sa Batangas. P15,000 kada buwan, may kasamang libreng tuluyan at pakain. Kung interesado ka, sabihan mo ako hanggang bukas. Ibinitin ko ang aking tinidor. 15,000 piso. Mahigit doble iyon sa kinikita kong 6,000 sa palilinis. At may librang pakain at tirahan pa. Kung gayon, pagkatapos kong bayaran ang 8,000 interes, may matitira pa sa aking 7,000. Mabilis na naglaro sa isip ko ang kalkulasyon na makakapag-umpisa na akong magbayad ng prinsipal. Agad akong nag-reply. Tita, kukunin ko po. Available pa po ba? Mabilis siyang sumagot. Pero kailangan mong magdesisyon hanggang bukas. Nagmamadali ang may-ari. Pero Elena, probinsya ito. Nasa liblib na lugar. Hindi ka ba malulungkot? Malulungkot? Itong kwarto sa Tondo ang pinakamalungkot na lugar sa buong mundo. Okay lang po, tita. Kukunin ko po. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pananabik. Nang gabing iyon, nag-impake ako. Isang maleta na naglalaman ng ilang damit, mga gamit sa banyo, at ang litrato ng aking asawa. Habang nililibot ko ang tingin sa aking kwarto, napagtanto kong wala na talaga akong ibang pwedeng dalhin. 3 taon akong nanirahan dito, pero isang maleta lang ang natira sa akin. Nakakatawa at kasabay nito'y nakakalungkot. Ito na lang ang buo kong yaman. Inilagay ko ang litrato ng aking asawa sa ibabaw nga damit at bumulong, mahal. Alis na ako. Pasensya ka na. Pero hindi ko na talaga kaya dito. Kinabukasan, sumakay ako ng bus sa terminal ng Cubao papuntang Batangas. Habang naghihintay, napansin ko ang mataong nakasuot ng pangbakasyon, masayang nag-usap. Ako lang yata ang may dalang maleta na tila tumatakas, napayuko na lang ako. Kinuha ko ang litrato ng aking asawa mula sa bag at ipinatong sa aking hita. Mahal, pupunta ako sa lugar na tinatawag na Batangas. Magiging tagapamahala raw akong isang vacation house. Sa edad kong ito, mag-alaga akong bahay ng iba. Sa litrato, nakangiti pa rin ang aking asawa. Sa labas ng bintana, sunot-sunot na nagdaraan ang luntiang magaburol. Pagkatapos halos 2 oras, bumaba ako sa terminal ng Batangas. Isang hangin na ibang-iba sa Maynila ang pumasok sa aking mga baga malamig, malinis, at may halong amoy ng lupa. Tiningnan ko sa aking cellphone ang address na ipinadala ni Tita Lorna, Bahay Bakasyonan sa Gulot, Batangas. Nang buksan ko ang navigation app, kailangan ko pang umakyat ng bundok ng 30 minuto mula ron. Sumakay akong tricycle paakyat. Habang nasa daan, tanaw ko ang makakapal na puno sa makabilang gilid ng makipot at palikolikong kalsada. Rinig ko ang agos ng tubig mula sa isang sapa sa di kalayuan. Tumingin sa akin ang driver mula sa side mirror. Ate, sa bahay bakasyonan ni Mang Pepe po kayo? Dun po kayo magtatrabaho? Opo, bilang tagapamahala. Sa wakas nakahanap na rin si Mang Pepeng katulong, matagal na rin siyang nahihirapan mag-isa. Nahihirapan mag-isa? Mag-isa rin pala siya. Ewan ko ba? Pero tumatak sa isip ko ang nga salitang iyon. Huminto ang tricycle. Isang kahoy na karatula ang may nakasulat na bahay bakasyonan sa Gulot. Sa likod nito,
Tanaw ko ang 5 bahay kubo na gawa sa kahoy, na nakatayo sa paanan ng bundok. Hila-hila ang aking maleta, pumasok ako. Sumasalubong ang sikat ng araw sa pagitan ng gadahon ng puno. Matapos ang matagal na pagtingin sa mamak na kisame ng aking kwarto sa tondo, nasilaw ako sa tanawing ito. Makakapagsimula kaya akong muli dito? May halong ka ba? Ngunit may kung anong maliit na bagay na gumalaw sa isang sulok ng aking puso. Hindi ko pa alam nun na ang taong makikilala ko sa dulo ng ito ang babago ng tuluyan sa aking buhay. Pag-akyat ko sa daan, isang malawak na hardin ang bumungat sa akin. Sa kaliwa, 5 bahay kubo ang nakahanay sa gilid ng burol. Sa kanan, isang pangunahing bahay na may bubong na tisa. Sa gitna ng hardin, isang malaking puno ng akasya ang nagbibigay lilim, at sa ilalim nito ay may isang bangkong kahoy. Sa likuran, tila isang pader na luntian ang bundok, at maririnig ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa sapa. Ito na ang magiging tahanan ko. Matapos titigan ang maamak na pader ng tondo, nasilaw ang aking mga mata at nanggilit ang luha sa ganitong tanawin. Iniwan ko ang aking maleta sa hardin at lumingalinga. Mula sa gilid ng pangunahing bahay, may narinig akong tunongang palakol. Isang tunongang pagbibiyak ng kahoy. Paglapit ko, nakita ko ang isang lalaki na nakpuputol ng panggatong, nakasuot siyang ng sando, at kitang-kita ang litaw na mga ugat sa kanyang nga braso. Malapat ang kanyang nga balikat. Matikas ang kanyang likod at tuwid ang baywang. Kung titingnan mula sa likuran, akalain mong nasa unang bahagi pa lang siyang kanyang 50. Excuse me po, kayo po ba si Jose Reyes? Ibinaling niya ang palakol at lumingan. May maguhit na sa kanyang muha, at may maputi na sa kanyang buhok, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Sa ilalim ngang malalim niyang mga mata, may madilim na anino hindi ko masabi kung dahil sa pagod o sa kalungkutan. Ako nga. Ikaw si Elena Santos? Sinabi sa akin ni Lorna. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Inilahat ko ang aking kamay para makipagkamay, ngunit napatingin siya sa aking maleta at sandaling natigilan. Ito lang ang dala mo? Bahagyang nagbago ang tingin niya sa isang maleta. Hindi ko masabi kung habag o pagtataka, pero tila may nabasa siya sa aking kalagayan. Opo, wala naman po kasi akong masyadong dadalhin. Ngumiti ako habang sumasagot, pero naramdaman kong bahagyang nanginginig ang aking boses. Kinuha ni Gires ang aking maleta at iginiya ko sa aking tutuluyan. Isang maliit na kubo na mga 30 metro ang layo mula sa pangunahing bahay. Pagbukas ang pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng kahoy, at hindi may kukumpara ang kalinisan nito sa aking kwarto sa tondo. Isang silid na may maliit na kusina at banyo. Sa isang gilid ay may isang single bed, at sa kabila naman ay isang maliit na sofa at mesa. Higit sa lahat, malaki ang bintana. Nang buksan ko ang kurtina, bumungat sa akin ang bundok. Dumarating ang sikat ng araw sa pagitan ng ngaluntiang dahon, at pumapasok ang huningang maibon. May tanawin ng bundok mula sa bintana, hindi ko napigilang sabihin. Tumingin sige. Reyes na tila nagtataka. Natural lang na may bundok, nasa bundok tayo. Siyempre, para sa isang taong dito na nakatira, natural lang iyon. Ngunit para sa akin, na 3 taon nang nabubuhay sa isang kwartong kalahati ng bintana ay nakalubok sa lupa. Hindi ko mapigilang maantik. Nang maramdaman kong mangingilit na ang aking luha, mabilis akong tumalikot. Ipinaliwanag niya ang aking nga gawain. Alas 7 umaga, maghahanda nga almusal para sa mga bisita. Alas 10, mag-check out at maglilinis ng mga kwarto. Sa hapon, pamamahala ng mga reservation at pagtulong sa hardin. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Bagamat walang emosyon ang kanyang pananalita, may pag-aalala sa kanyang masinabi. Nung may karinderya pa kami, ni minsan ay hindi nagsabi ng ganito ang asawa ko. Palagi siyang, bilisan mo. Naghihintay ang mga customer. Ngunit ang taong ito,
na ngayon ko lang nakilala, ay nagsasabing huwag kong pilitin ang sarili. Kakaibang pakiramdam, ngunit sinubukan kong huwag itong masyadong isipin. Amo ko siya, kailangang may distansya. Inayos ko ang aking magagamit at nagsimula agad magtrabaho. Nilinis ko ang magabakanteng kuwarto, inayos ang makumot, at nilinis ang banyo. Matagal akong nagtrabaho sa karinderya, kaya sanay ako sa paglilinis. Hinila ko ang bedsheet para maging makinis, inayos ang maunan, tiniklop ang matuwalya, at pinunasan ang salamin ng tuyong basahan para walang maiwang mansa ng tubig. Pagkatapos kong linisin ang 3 kwarto, napadaan si Reyes sa pasilyo at sumilip sa loob. Mabilis niyang tiningnan ang paligid at tumango. Malinis. Sa maikling salitang iyon, gumaan ang aking pakiramdam. 3 taon na kasi akong hindi nakakatanggap ng papuri mula kaninuman. Nagsimulang kumalat ang anino ng bundok sa hardin habang papalubok ang araw, dahil unang araw, kinakabahan ako, at dahil sa walang tigil na paglilinis, nangalay ang aking mga binti. Pabalik na sana ako sa aking tuluyan para magluto ng instant pancit canton nang tawagin ako ni Reyes mula sa pangunahing bahay. Elena, sabay na tayong maghapunan. Lumingon ako at nakita ko siya sa bintana ng kusina ng pangunahing bahay. Nakasuot siya ng apron at may niluluto. Isang 65 taong gulang na lalaki na naka-apron at nagluluto, aminado akong nagulat ako. Ang asawa ko, sa loob ng 28 taon, ni minsan ay hindi pumasok sa kusina. Laging, magayin ka na, walang ulam, matabang ang sabaw. Iyon lang ang mga sinasabi niya. Ngunit ang taong ito, gamit ang kanyang malalaking kamay, ay naghihiwa ng tokwa sa sangkalan, at umamoy mula sa kaldero ang sinigang. Walang lasa ang pagkain kapag mag-isa, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang masalitang iyon, bagamat walang emosyon, ay may init. Ang pagsasabing walang lasa ang pagkain kapag mag-isa ay nangangahulugang ayaw din niyang kumain mag-isa. Malungkot din pala siya. Sumagi sa isip ko iyon, at bahagyang kumirot ang aking puso. Sabay kaming kumain. May kalabasa at malalaking hiwang tokwa sa sinigang, at bagong saing ang kanin. Nang isyubo ko ang unang kutsara, muntik na akong maiyak. 3 taon akong kumakain ng instant noodles o pagkain mula sa convenience store. Ngayong kumakain ako ng sinigang na niluto ng iba, parang may bumara sa aking lalamunan. Itinuon ko ang aking ulo sa pagkain para hindi niya mahalata. Hindi siya pala salita. Maikli lang din ang kanyang nga tanong. Ang asawa mo? 3 taon na po. Mga anak? Isang lalaki po. Maikli rin ang aking masagot, at hindi na siya nagtanong pa. Karaniwan, ang nga tao ay magtatanong ng, naku, bakit, at kung ano-ano pa. Ngunit siya, hindi na nangusisa. Pakiramdam ko'y hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi naghihintay siyang ako mismo ang makwento. Matagal na panahon na mula noong nakakain ako ng ganito kapanatak. Pagkatapos kumain, tumayo ako para mahugas ng pinggan. Bilang tagapamahala, natural lang na trabaho ko iyon. Ngunit pinigilan ako ni Reyes, ako na diyan. Magpahinga ka na. Hindi po, ako na po. Tagapamahala po ako. Ako ang nag-anyaya sa iyo. Hindi tama na ang bisita ang mahuhugas. Ang kanyang tono ay desidido. Nang marinig ko iyon, parang may tumusok sa aking puso. Ang nga salitang hindi sinabi ng asawa ko ay sinabi ng isang taong ngayon ko lang nakilala. Naguguluhan ako, nagpapasalamat, isang komplikadong pakiramdam. Pagbalik ko sa aking tuluyan, umupo ako sa kama. Binuksan ko ang bintana at pumasok ang hangin ng gabi, malamig, malinis, at may halong amoy mapuno. Sa tondo, gabi-gabi naririnig ko ang ingay TV ng kapitbahay, ang yabak ng mapa sa itaas, at ang tunog ng pag-flush ng banyo. Ngunit dito, hunilang ngang makuliglik ang naririnig ko. Ganito pala ang katahimikan. 3 taon na mula nang huli kong naramdaman ang katahimikan sa halip na ingay, at dahil dito, lalong sumikip ang aking dibdib.
Kinuha ko ang litrato ng aking asawa mula sa maleta at inilagay sa tabi ngang bintana. Mahal, mukhang maganda naman dito. May tanawing ang bundok, sariwa ang hangin, sa litrato, nakangiti pa rin siya. Sa labas, naririnig ko ang pagaspas ng madahon sa hangin. Humiga ako at tiningnan ang kisame na gawa sa kahoy. Hindi ito ang maamak na kisame ng tondo, kundi isang makinis na kisameng yari sa kahoy. Kakaiba, pero panatak ang aking pakiramdam. Inamoy ko ang bago at malinis na kumot at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang imahe ni Ge Reyes na nakaapron at naghihiwa ng tokwa. Iwinaksi ko ang isipang iyon at niyakap ang kumot. Gaano kaya ako katagal dito? Iyon ang tanong sa aking isip habang ako'y nakakatulog. Hindi ko pa alam nun na simula pa lang ito. Ang init ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang tumutunaw sa akin. 2 linggo na ang lumipas mula nang dumating ako sa Batangas. Ang buhay sa vacation house, na Nuy Banyaga sa akin, ay unti-unti nang nagiging bahagi ng aking sistema. 6:00 ng umaga, nagigising ako hindi sa alarma, kundi sa huni ng mga ibon. Nung una, nakakapanibago, pero ngayon, natural na. Pagkatapos mahilamos, dumidiretso ako sa kusinangang pangunahing bahay para ihanda ang almusal ngang gabisita. Habang nagpiprito na itlog, nagsasandok na kanin, at naghahain nege at sara at tuyo, eksaktong 7:00 na. Kapag may bisitang nagsasabing, "Ang sarap po," iyon ang pinakamasayang bahagi ng aking araw. 10:00, nililinis ko na ang mga kwartong iniwan ng mga nag-check out. Naglalaba ng mga bedsheet, nililinis ang banyo, at binubuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Mas madali ito kaysa sa trabaho sa karinderiya, at higit sa lahat, nagagawa ko ito ng mag-isa at tahimik. Sa Maynila, habang naglilinis akong haktanan, may mga nagsasabing, "Ate, linisin mo naman ang mayos dito." Dito, walang kanun. Paglabas ko mula sa malinis na kuwarto, pinapawing ang hangin mula sa bundok ang aking pawis. Sa hapon, tumutulong ako sa hardin sa likod ng pangunahing bahay kung saan sige Reyes o Pepe. Sabi niya iyon na lang daw ang itawag ko sa kanya ay nagtatanim ng sili, talbos ng kamote, pechay, talong, at kamatis. Habang nag-aalis siyang damo gamit ang kasarol, ako naman ay namimitas talbos o nagdidilik. Nang araw na iyon, makatabi kaming namimitas ng sili. Hawak niya ang sanga habang ako ang pumipitas ng pulang sili at inilalagay sa basket. Ngunit nakasabay ang aming kamay sa isang sanga. Nagulat ako. Bigla kong binawi ang aking kamay, ngunit ang dulong aking mga daliri ay tila napaso at nanigas. Si Pepe ay sandaling natigilan din, ngunit walang imik na hinawakan muli ang sanga. Nagpatuloy ako sa pamimitas na parang walang nangyari, ngunit hindi ko mapigilang mamula ang aking matainga. Ano to? Nagdikit lang ang kamay namin? Bakit ganito? Sa edad na 50? Sa hardin? Dahil lang sa pagdampingang kamay. Kumakabok ang puso ko kahit ako'y natatawa sa sarili. Yumuko na lang ako at nagpatuloy sa pamimitas. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang mga kamay ni Pepe. Malaki at magaspang. Sabi niya sa konstruksyon siya nagtrabaho nun. Kaya't mga kamay iyon na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat. May isang lumang peklat sa likod ng kanyang palat na laging napapansin ko. Ang laki palangang kamay niya. Sa isiping iyon, sinaway ko ang aking sarili. Elena, umayos ka. Ano ba yang iniisip mo? Araw palengke ng linggong iyon. Niyaya ako ni Pepe na sumama. Tara, mamalengke tayo at mamasyal na rin. Sumama ako sa kanya sa palengkeng bayan. Pagkatapos mamili, dumaan kami sa kainan ni Tita Lorna para mananghalian. Habang nasa banyo si Pepe, inusok ni Tita Lorna ang kanyang upuan palapit sa akin at bumulong. Elena, kumusta si Pepe? Mabait naman, di ba? Opo, tita. Mabait po. Tahimik pero maalalahanin.
Nagniningning ang mga mata ni Tita Lorna habang inilapit pa ang kanyang mukha. Alam mo ba kung bakit siya iniwan ng dati niyang asawa? Ang sabi po ng babae raw. Tama yon. Pero bago umalis, may ipinakalat siya sa buong bayan. Ano po iyon? Bumulong si Tita Lorna sa aking tainga. Hindi raw niya kaya. Gabi-gabi raw. Napakalakas pa rin kaya hindi na niya kinaya. Biglang namula ang aking mukha. Tita, bakit niyo naman po sinasabi sa akin yan? Para lang alam mo. Sikat yan sa bayan. Walang kupas daw kahit may edad na. Ayoko pong marinig. Sabi ko habang iwinawasiwas ang aking kamay, ngunit nakiinit ang aking mga tainga. Ngumisi si Tita Lorna. Hayaan mo na. Malalaman mo rin siguro yan habang nagtatrabaho ka. Pabalik sa sasakyan. Habang nakaupo sa tabi ni Pepe, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Tita Lorna. Hindi raw niya kaya. 65 taong gulang? Napailing na lang ako at tumingin sa bintana. Tsismis lang yan ng mga matatanda. Ngunit ang mga salitang pumasok sa isip ay hindi na madaling burahin. Sa tuwing nakikita ko ang malapat na balikat ni Pepe habang nakmamaneho, bumabalik sa aking pandinig ang boses ni Tita Lorna. Ilang araw ang lumipas. Sa panlabas, nagpapatuloy, ang lahat na parang normal, ngunit nagsimula akong maging conscious sa tuwing nakikita ko si Pepe. Ang kanyang likod habang naglalakad sa madaling araw, ang kanyang nga braso habang nagpuputol ng panggatong, ang kanyang nga kamay habang hawak ang asarol, ang kanyang malapat na likod habang nagluluto ng sabaw sa gabi. Bakit ko ba siya tinitingnan? Sinavay ko ang aking sarili, ngunit walang epekto. Isang Miyerkules ng gabi. Walang bisita, kaya tahimik ang buong lugar. Pagkatapos maghapunan at maghugas ng pinggan, napansin ko sa labas na dumidilim ang langit at nagsimulang umulan. Nung unaye ambon lang, ngunit lumakas ito hanggang sa bumuhos na parang talon mula sa bubong. Pabalik na sana ako sa aking tuluyan nang makita ko ang isang ilaw sa ilalim ng silong ng pangunahing bahay, nakaupo si Pepe sa bangkong kahoy. May isang maliit na gasera, isang bote ang tuba, at isang platito ang tokwa sa kanyang harapan. Umiinom siyang mag-isa. Ang kanyang likod, habang mag-isang umiinom sa saliwang ulan, ay mukhang malungkot. Nakita niya ako at lumingon. Gusto mo? Nag-alinlangan ako. Pakiramdam ko'y hindi ako dapat umupo sa tabi niya sa ganong sitwasyon. Ngunit iba ang lumabas sa aking bibig. Sige po, isang tagay lang. Makatabi kaming umupo sa bangkong kahoy. Ang ulan ay bumabagsak na parang kurtina mula sa gilid ng bubong, at sa likod nito, ang bundok ay nilamon na ng dilim. Sinalinan niya ngang tuba ang aking baso. Isang lagok, at kumalat sa aking bibig ang matamis at maasim na lasa. Dahil walang laman ang aking tiyan, mabilis na uminit ang aking katawan. Matagal kaming walang imik na nakatingin sa ulan. Ang tunog ng ulan ay tila nagpatahimik sa lahat ng ingay sa mundo, at kakaiba, gumaan ang aking pakiramdam. Si Pepe ang unang nagsalita. 7 taon na kaming hiwalay. Sumama sa ibang lalaki ang asawa ko. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila pilit na itinatago ang emosyon. Mag-isa kong itinayo itong vacation house na ito. Nakarpintero, nakbuhat, nakatip. Ginawa ko lahat gamit ang sarili kong nakamay. Akala ko, kapag abala ako, hindi ako malulungkot. Humigop siya ngang tuba, at tumingin sa malayo. Pero pagsapit ng gabi, wala ring silbi. Kumirot ang aking puso. Lubos kong naiintindihan ang sinasabi niya. Ako rin, sa umaga, ayos lang. Naglilinis, nagluluto, naglalaba. Habang may ginagawa, kaya kong tiisin. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na sa kama, ang kalungkutan ay bumababa mula sa kisame at dumadagan sa buo kong katawan. Ako rin po. Mahina kong sabi. 3 taon na po. Bigla na lang siyang bumaksak sa kusina ng karinderya. Pagdating ng bulansya, wala na.
Hindi ko na natapos ang sasabihin. May bumara sa aking lalamunan. Uminom pa ako ng isang lagoong tuba. Sa umaga, ayos lang. Pero takot ako sa gabi. Kapag mag-isa, masyadong maraming iniisip. Tumango si Pepe. Oh, ang gabi ang pinakamahaba. Sa isang salitang iyon, muntik na akong mayak, ngunit pinigilan ko. Ayokong sirain ang sandali. Lalong lumakas ang ulan. Ang pagpatak ang ulan mula sa bubong sa lupa ay lumalakas at umihip ang hangin na nagpatindik sa aking mga balahibo. Unti-unti nang tumatalap ang alak. Medyo nahihilo na ako at napasandal sa gilid. Ang ulo ko ay sumayat sa balikat ni Pepe. Nagulat ako at akmang alis. Pasensya na po. Lasing na yata ako. Ngunit hindi gumalaw si Pepe. Ayos lang. Diyan ka lang. Ang kanyang boses ay malalim at mahinahon. Sumandal akong muli. Ang kanyang balikat ay malapat at matigas. Sa ilalim ng kanyang sando, ramdam ko ang init ng kanyang katawan hindi lang mainit, kundi nag-iinit. Ang balikat ng taong ito, parang hindi tumatanda. Mas matindi ang naramdaman ko kaysa noong nagdikit ang aming magakamay sa hardin. Habang nakasandal, tila naririnig ko ang mahinang tibok ngang kanyang puso. Pakaraan ngang ilang sandali, gumalaw ang kanyang kamay. Dahan-dahan, napakadahan-dahan. Ipinatong niya ito sa ibabaw ngang aking kamay. Malaki at magaspang. Ang likot ng palat na may paklat, ang madaliring hindi pino. Ngunit nanginginig ito. Kinakabahan din siya. Ang katotohanang iyon ay tumusok sa aking puso. Ako naman ang dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Nagbigay ngang kaunting diin si Pepe sa kanyang pakakahawak. Hindi mahigpit, ngunit sapat para iparamdam na ayaw niyang bumitaw. Tanging tunok lang ang ulan ang naririnig. Tumigil ang hangin, at tila tumigil ang mundo. Makatabi, makahawak kamay, walang imik na pinanod namin ang ulan. 3 taon. 3 taon na mula nang huli akong humawa ng kamay ng isang lalaki. Ang mainit at matata na kamay na iyon na nakahawa sa aking malamig na kamay ay tila may tinutunaw sa isang bahagi ng aking puso na matagal nang nagyelo. Sa edad kong ito, nanginginig dahil sa pahawak sa kamay ng isang lalaki. Sumagi sa isip ko ang pagsisisi sa aking asawa. Ang kanyang litrato ay nasa tabi ng bintana. Habang ako'y nakahawak sa kamay ng ibang lalaki, naramdaman ko ang guilt. Ngunit kasabay nito, ayokong bitawan ang init na ito na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng 3 taon. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakaupo roon. Unti-unti nang humihina ang ulan, at ang ilaw mula sa gasera ay sumasayaw, nagdudulot ng ngaanino sa mukha ni Pepe. Mahinang nagsalita si Pepe. Ako na ang maghahanda ng almusal bukas. Magpahinga ka na. Tumango lang ako bilang sagot. Binitawan ko ang kanyang kamay, ngunit ang init nito ay tila nanatili sa aking palat. Pagbalik ko sa aking tuluyan, humiga ako at tiningnan ang kisame. Inilahat ko ang aking kanang kamay. Nanginginig pa rin. Ang pakiramdam ang magaspang. Malaki. At mainit na kamay na iyon ay hindi maalis sa aking palat. Anong nangyayari sa akin? Ibinaksak ko ang aking mukha sa unan. Ang litrato ng aking asawa ay nakatingin sa akin mula sa tabi ng bintana. Mahal, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ngunit hindi ko mapigilan ang pagtibok ng aking puso. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Tita Lorna. Hindi raw niya kaya. Napakalakas. Pilit kong iwinaksi ang nga salitang iyon. Kalokohan. Matulog ka na. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Ang tunog ng ulan ay tumatama sa bintana, at sa aking pandinig. Paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Pepe. Ayos lang. Diyan ka lang. Noon, alam kong simula pa lang ito, ngunit hindi ko na mapigilan. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon sa ilalim ng silong. Sa umaga, kumikilos kami na parang walang nangyari. Si Pepe ay nagpuputol ng panggatong at nag-ayos ng nasira sa vacation house, habang ako'y naghahanda ng almusal at naglilinis ng makwarto.
Ngunit malinaw na may nagbago. Kapag nakakatinginan kami, ako ang unang umiiwas. Kapag makatabi kami sa hardin, binabantayan namin ang distansya naming nga balikat. At kapag sabay kaming kumakain ng hapunan, maging ang tunog ng paglapag ng aming mga kubyertos ay naririnig ko. Hindi namin pinag-usapan, ngunit pareho naming alam na nagbago na ang hangin sa pagitan namin. Dahil lang iyon sa alak. Huwag mo nang isipin. Iyon ang sinasabi ko sa aking sarili sa harap ng salamin tuwing umaga. Ngunit ang pakiramdam ng kamay ni Pepe ay tila nananatili pa rin sa aking kanang palad. At gabi-gabi bago matulog, naalala ko ang kamay na iyon. Ikaapat na araw matapos ang pangyayaring iyon. Sa hapon, mukhang masama ang panahon. Maitim na ulap ang namuo sa likod ng bundok at mabilis na kumalat sa kalangitan. May natanggap akong text alert sa aking cellphone. Pag-asa weather alert. Malakas na pag-ulan. 50 mm. O higit pa. Inaasahan sa Batangas. Magingat sa posibleng pagbaha at landslide. Tumingin si Pepe sa langit at kumunot ang kanyang noo. Mukhang may darating na bagyo, kailangan nating tawagan ang nabisita. Sa kabutihang palad, 2 grupo lang ang bisita namin noon, at pareho silang maagang nag-check out ng alas 4 ng hapon. Kaming 2 na lang ni Pepe ang naiwan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan bandang alas 7 gabi. Lumakas ng lumakas ang patak hanggang sa maging isang lawa ang hardin. Malakas din ang hangin at niyuyugyok ang mga sangangang puno. Habang nakatayo sa ilalim ng silong, ang tunog ng ulan na bumabagsak sa lupa ay parang kulok. Pagkatapos ng simpleng hapunan, bumalik ako sa aking tuluyan. Sa sobrang lakas ng ulan, nagtalukbong ako ng kumot. Ngunit bandang alas 10 ng gabi, narinig ko ang boses ni Pepe mula sa labas. Elena, may tumutulo sa bubong ng ika-5 kubo. Tulungan mo ako. Dali-dali akong naksuot ng kapote at tumakbo palabas. Ang ulan ay parang mga karayom na tumatama sa aking mukha. Kahit nakakapote, sa loob ng 3 segundo ay basang-basa na ako. Dala ang isang flashlight, tumakbo ako papunta sa ika-5 kubo. Sa gilid ng bubong, bumubuhos ang tubig. Sa loop, kumakalat na ang mansang tubig sa kisame, at may isang timba sa sahig na sumasalo sa mga patak. Nakatayo na si Pepe sa isang hagdanan sa bubong. Nang itutok ko ang flashlight, nakita ko siyang nakasando at naglalatag ng isang trapal. Ang basang sando ay dumikit sa kanyang katawan, at bakat na bakat ang kanyang makalamnan sa likod. Ang linya mula sa kanyang malapat na balikat pababa sa kanyang baywang ay hindi kapanipaniwala para sa isang 65 taong gulang. 65 ba talaga siya? Hindi ko maalis ang aking tingin. Elena, hawakan mo ang dulo ng trapal sa ibaba. Natauhan ako sa sigaw ni Pepe. Mula sa ilalim ng hagdan, hinila ko ang dulo ng trapal habang siya naman ay nakpupukpok ng pako sa itaas. Pa! 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 Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo sa gitna ng ulan. Pumapasok ang ulan sa aking mga mata at halos hindi na ako makakita, ngunit hindi ko binitawan ang trapal. Tumagal ito nga 20 minuto. Pagkatapos may kabit ang trapal, bumaba si Pepe mula sa hagdan. Pareho kaming basang-basa mula ulo hanggang paa, at tumutulo ang tubig mula sa aming madamit. Salamat. Kung mag-isa lang ako, malaking problema sana, sabi ni Pepe habang hinihingal. Sa kanyang basang buhok, bakas sa kanyang mukha ang ginhawa. Tara na sa loop. Makakasakit tayo dito. Nauna siyang maglakad at sumunod ako. Tumakbo kami pabalik sa aking tuluyan. Pagbukas ang pinto, pareho kaming nakagawa ang maliit na baha sa sahig. Kukuha ako ang tuwalya at damit, sabi niya at tumakbo sa pangunahing bahay. Bumalik siyang may dalang 2 tuwalya, mga tuyong damit, at isang malaking kumot, mauna ka nang magbihis. Gamitin mo na ang banyo. Kinuha ko ang tuwalya, at isang tuyong t-shirt at pumasok sa banyo. Ang itsura ko sa salamin ay kakilakilabot. Ang buhok ko ay dumikit sa aking mukha, kumalat ang aking makeup, at nangingitim ang aking malabi sa ginaw.
Mabilis kong hinubat ang basang damit at nakswat ng tuyo. Paglabas kong banyo, nakita ko si Pepe sa sala na nahubat ng kanyang basang sando, nakatalikot siya sa akin. Ang kanyang likot malapat at matipuno. Isang likot half isang taong nakatrabaho sa konstruksyon ng maraming taon. Malinaw ang mga kalamnan mula balikat hanggang baywang, at ang kanyang buwang ay parang sa isang lalaking 50 anyos lang. Nakita ko ang pagalong kanyang makalamnan sa likod ng itaas niya ang kanyang mga braso para isuot ang tuyong damit. Dapat sanay umiwas akong tingin. Ngunit nakita ko na ang lahat. Naramdaman kong natuyo ang aking lalamunan at ibinaling ko ang aking tingin sa sahig. Lumingon si Pepe at walang pagbabago sa kanyang mukha na sinabing, magtitimpla ako ngang mainit na salabat. Ginaw pa rin. Oh, medyo. Nanginginig ang aking boses, hindi ko alam kung dahil sa ginaw o sa nakita ko. Makaharap kaming umupo sa mesa na may 2 tasang mainit na salabat. Habang hawak ko ang tasa, unti-unting nawala ang paninigas ng aking mga daliri, ngunit nanginginig pa rin ang aking katawan. Isang higop ngang salabat, at ang mainit at matamis na lasa ay bumaba sa aking lalamunan, unti-unting nagpapainit sa aking katawan. Ngunit hindi tumigil ang panginginig ng aking mga ngipin. Tumayo si Pepe at kinuha ang malaking kumot. Ipinatong niya ito sa aking mga balikat at sinabing, "Ginaw ka pa." "Oh, konti." Nakita kong sandaling nag-alinlangan si Pepe. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara, at muling binuksan. "Elena, kung giniginaw ka, pwede kang lumapit sa akin." Pakiramdam ko'y tumigil ang aking puso. Tumingin ako kay Pepe. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang malalim na mga mata ay nakatitik sa akin, isang tingin na maingat ngunit puno ng pananabik. Isang babala ang umilaw sa aking isip. Amo mo siya. 3 taon pa lang mula nang mamatay ang asawa mo. 50 anyos ka na. Ngunit kusa nang gumalaw ang aking katawan. Pumasok ako sa ilalim ng kumot at umupo sa tabi ni Pepe. Nagdikit ang aming mabalikat. Sa ilalim ng tuyong t-shirt, ramdam ko ang init ng kanyang katawan nag-iinit, naramdaman ko ang kanyang matipunong braso. Ang likod at balikat na nakita ko kanina ay narito mismo sa tabi ko, ang puso ko'y kumakabog na parang mababaliw. 65 ba talaga siya? Hinawakan ni Pepe ang aking mukha at pinagtakpo ang aming nga mata. Sa malapit, naramdaman ko ang init sa pagitan ng kanyang nga kunot, at ang kanyang nga mata ay nanginginig. Kinakabahan din siya. Ang katotohanan iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. "Elena, puwede ba akong mahing tapat sa iyo?" "Opo." "Mula nang dumating ka, naging mainit itong bahay. Ang pakiramdam na hindi ko naramdaman sa loob ng 7 taon ay naramdaman ko dahil sa iyo." Bumaksak ang aking puso. Hindi ako makasagot dahil sa bara sa aking lalamunan. Lalong lumapit ang mukha ni Pepe. Nang marinig ko na ang kanyang hininga, dumampi ang kanyang ngalabi sa akin. Isang maingat na halik. Noong unay magaan lang, ngunit nang hindi ako tumanggi, unti-unti itong lumalim. 3 taon. Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng halik ng isang lalaki. Ngayong bigla itong bumalik, nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling hinalikan ang aking asawa, ngunit ang ngalabi ng taong ito ay malambot, mainit, at may lakas. Tumagal ang halik. Ipinulupot ni Pepe ang kanyang kamay sa aking baywang. Sa ilalim ng kumot, lalo kaming naglapit, at nagsimulang magalo ang aming init. Naramdaman ko ang kanyang matipunong dibdib. Ang tigas ng kanyang makalamnan sa ilalim ng t-shirt ay ibang-iba sa aking asawa. Payat ang aking asawa kaya't buto ang nararamdaman ko kapag niyayakap ko siya. Ngunit ang taong ito, parang isang matigas at makapal na pader. Ang kanyang magaspang ngunit maingat na mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking likod. Bumilis ang aking paginga. Nakdikit ang aming ngano at dinig namin ang hininga ng isa't isa. Hindi ito tama. Iyon ang paulit-ulit sa isip ko, ngunit hindi ko siya itinulak. Bumulong si Pepe. "Ayos lang.
Tumango ako. Hindi ko alam kung ayos lang ba o hindi, ngunit ayokong matapos ang sandaling ito. Sa ilalim ng kumot, makayakap kami ng matagal. Sa labas, bumubuhos ang ulan, niyuyugyong ng hangin ang bintana, at tanging tunok lang ng ulan ang naririnig sa buong mundo. Sa ilalim ng kumot, tanging ang init ng aming mga katawan ang nakisang katotohanan. Hindi ko alam kung gaano katagal. Gusto ko pang lumapit, ngunit naisip kong masyadong mabilis ang lahat. Tila pareho kami ngang inisip ni Pepe. Nanatili siyang nakayakap sa akin, humihinga ng malalim, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mamata. Unti-unti nang humihina ang ulan, humina na rin ang patak nito sa bintana. Hinimay ni Pepe ang aking buhok at sinabing, "Huwag ka nang bumalik sa tulugan mo ngayong gabi. Umulan pa." Bilang sagot, isinupsop ko ang aking noo sa kanyang dibdib. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis ito. Nanginginig din siya. Ang katotohanang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Nagising ako sa madaling araw. Magkatabi kaming nakahiga sa sofa. Maggayakap sa ilalim ng kumot. Nakahiga si Pepe sa tabi ko. Hawak ang aking kamay. Sa labas, tumila na ang ulan, at may ulap na namumuo sa ibabaw ng malayong bundok. Nangyari nga kagabi. Nahalikan kami, nakayakapan, at makasamang pinalipas ang gabi sa ilalim ng kumot. Bumalik ang pagsisisi. Ang litrato ng aking asawa ay nasa aking tulugan. Ngunit kasabay nito, ang init na nakmumula sa kamay ni Pepe ay napakainit kaya't hindi ko ito kayang bitawan. Matagal ko nang kinalimutan ang ganitong pakiramdam. Ang isang bahagi ng aking puso na nanlamig sa loob ng 3 taon ay tila natunaw kagabi. Nagising si Pepe. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. "Hindi ka umalis. Dahil umulan." Pareho naming alam na dahilan lang iyon, at sabay kaming napangiti. Nang umagang iyon, nagluto si Pepeng mainit na lugaw sa kusina ng pangunahing bahay. Makaharap kaming kumakain, at ang hangin sa pagitan namin ay ibang-iba na. Sa tuwing nakakabanggaan ang aming mga kutsara, nakakatinginan kami, at sa tuwing nakakatinginan, isang ngiti ang kumakawala. Isang kakaibang umaga. Nakakahiya, may halong pagsisisi, ngunit mainit hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Simula nun, gabi-gabi na niyang kinakatok ang aking pinto. Pagkatapos ng malakas na ulan, naging awkward ang mag-aaraw. Sa umaga, kapag nakikita kami sa kusina, umiwas kami ngang tingin. "Magandang umaga." "Magandang umaga rin." Iyon lang. Kapag makatabi kami sa hardin, may distansya. At sa hapunan, sa aming plato lang kami nakatingin. Ngunit sa gabi, iba. Kapag mag-isa na ako sa aking tulugan, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang init ng katawan ni Pepe sa ilalim ng kumot. Ang pakiramdam ng kanyang matipunong dibdib, ang kanyang magaspang ngunit maingat na mga kamay, ang lumalalim na halik. Niyayakap ko ang unan at ipinipikit ang aking mga mata, ngunit malinaw na nagpa-play sa isip ko ang mga eksenang iyon. Anong nangyayari sa akin? Ibinabaon ko ang aking muka sa unan, pero walang epekto. Ganito rin sa ikalawang gabi. Hindi ako makatulog. Habang nakatingin sa kisame, napatingin ako sa litrato ng aking asawa. Mahal, hindi ko sinasadya. Dahil lang ito sa kalungkutan. Ngunit alam ko sa sarili ko na dahilan lang iyon, iba ito sa kalungkutan. Ang kalungkutan ay napupunan kahit sino pa ang kasama mo, ngunit ito, kailangan siya mismo. Hinahanap-hanap ko ang boses, ang mga kamay, ang init ng katawan ni Pepe. Ikatlong araw. Sa umaga, naktrabaho ako kaya nakatay. Nakahanda na almusal, naklinis na kuwarto, namitas na talbo sa hardin. Kapag nakikita kami ni Pepe, tungkol lang sa trabaho ang pinag-usapan namin. Kailangang tingnan ang gripo sa ikatlong kubo. Bukas, ayusin ko. Ito ba ang usapan ngang mataong naghalikan sa gitna ngang bagyo? Kahit ako'y nainis sa sarili ko. Pagkatapos maghapunan,
Bumalik ako sa aking tulugan. Naligo. Naksuot ng pantulog. At humiga. 9:30 na. Imposibleng makatulog. Kinuha ang cellphone. Ibinaba. Nagbukas ng libro. Isinara. Uminom ng tubig. Bumalik sa higaan. Paulit-ulit na walang kabuluhang kilos. 10:00 ng gabi. May kumatok. Pakiramdam ko'y sasabog ang aking puso. Bumangon ako at tumayo sa harap ng pinto. Si Pepe kaya? Nanginginig ang kamay kong humawak sa doorknob. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Pepe. May dala siyang 2 tasang kape at hinahangin ang kanyang buhok. Nakasuot siyang polo shirt at pantalon, tila mas nag-ayos kaysa karaniwan. Elena, hindi ka patulog? Pwede bang makisabay ngang isang tasangang kape? Alam kong dahilan lang iyon. Sino ba naman ang iinom ngang kape nga 10:00 ng gabi? Ngunit hindi ko siya kayang paalisin. Tuloy po kayo. Makaharap kaming uminom ng kape sa maliit na mesa. Instant coffee lang, pero kailangan kong uminom. Isang awkward na katahimikan. Nakita ko ang mga daliri ni Pepe na pinaglalaruan ang tasa at nanginginig ito, kinakabahan din siya. Nang malaman ko iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Siya ang unang naksalita. Mula noong gabing iyon, hindi ka maalis sa isip ko. Pasensya na. Sampo. Ako ang unang nagsabing lumapit ka. Nag-alala ako na baka na-pressure kita. Umiling ako. Hindi po. Talaga? Opo. Muling katahimikan. Ibinaba ni Pepe ang tasa. Kung ganon, pwede bang magtanong ng tapat? Nailang ka ba sa akin? Hindi po. Hindi po nailang. Kundi, hindi ko matapos ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin. Na hindi ako nailang kundi palagi kitang inisip. Na gabi-gabi, hinahanap-hanap ko ang init ng katawan mo. Paano sasabihin ng isang 50 anyos na babae ang mga ganong bagay? Tumayo si Pepe. Sige, alis na ako. Gabi na. Kinuha niya ang tasa at tumalikod. Sa sandaling iyon, kumilos ang aking kamay. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pati ako'y nagulat. Ngunit mas nagulat ako sa lumabas sa aking bibig. Huwag po kayong umalis. Nanginginig ang aking boses. Huminto si Pepe. Dahan-dahan siyang lumingon. Naktama ang aming mga mata, at ang kanyang tingin ay nagalinlangan. Isang tingin na may halong gulat at pananabik. Ako rin po. Palagi ko kayong iniisip. Bumuhos ang aking mga luha. Sinubukan kong pigilan, pero hindi ko kaya. Hindi ito tama. Sa edad kong ito, hindi ito tama. 3 taon pa lang mula nang mamatay ang asawa ko, bumara ang aking lalamunan. Pero, palagi ko pong naisip, ang gabing iyon, ang mga kamay ninyo. Kapag mag-isa ako dito, dumausdos ang mga luha sa aking pisngi. Ibinaba ni Pepe ang tasa sa mesa. Lumapit siya at pinunasan ang aking mga luha. Ang kanyang magaspang at mainit na hinlalaki ay dahan-dahang dumampi sa ilalim ng aking mga mata. Walang mali sa edad natin. Sapat na ang ating pagdurusa at kalungkutan. Ikaw at ako. Muling bumuhos ang aking mga luha. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Niyakap ako ni Pepe. Mas mahigpit, mas puno ng pananabik kaysa noong gabing umulan. Isinupsop ko ang aking mukha sa kanyang dibdib, at narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis, ang kanyang matipunong dibdib ay dumampi sa aking pisngi, at ramdam ko ang hubog ng kanyang makalamnan. Ganitong katawan sa edad na ito. Ang likod at balikat na nakita ko noong gabing umulan ay nakayakap sa akin ngayon at nag-init ang buo kong katawan. Muling nagtakpo ang aming ngalabi. Hindi na ito maingat. Mula sa simula, malalim at punong pananabik, tila sumabog ang lahat ng pinigilan namin sa loob ng 3 araw. Ang damdaming kinalimutan ko sa loob ng 3 taon ay bumalik sa aking buong katawan. Bumilis ang aking pahinga, at ang aking kamay ay napunta sa kanyang dibdib, sa ilalim ng damit,
ang kanyang dibdib ay matipuno. Naramdaman ko ang kanyang nga kalamnan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ganito katigas sa edad na 65, hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti si Pepe. Araw-araw akong umakyat ng bundok at nakpuputol ng kahoy. Nakpatuloy ang halik. Naging mas mapangahas ang kanyang nga kamay. Gumapang ito sa aking likod, hinawakan ang aking baywang, at lalo akong inilapit. Nang magdikit ang aming mga katawan, halos hindi na ako makahinga. Huminto siya sandali at nagtanong, "Puwede ba akong lumapit pa?" Tinitigan niya ako sa mata. Isang tingin na punong pananabik ngunit maingat. Isang tingin ng isang taong handang tumalikod kung tatanggi ako. Tumango ako. Opo. Ang isang salitang iyon na lumabas sa aking bibig ang nagbago sa lahat. Inilatak ni Pepe ang isang kumot sa kama. Makipot ang single bed, ngunit dahil doon, lalo akong kinabahan. Makatabi kaming umupo, at muling nagsimula ang halik. Ngayon, mas dahan-dahan, mas malalim. Ang kanyang makamay ay gumalaw ng maingat. Ayos lang ba? Paulit-ulit niyang tanong. Opo, ayos lang. Ramdam ko ang init sa ibabaw nga aking damit. Gumapang ang kanyang nga kamay sa aking balikat, pababa sa aking braso, at sa aking baywang. Ang aking makamay naman ay gumalaw sa kanyang dibdib. At ang katawan sa ilalim ngang damit ay napakatigas. Naging mas mapangahas ang kanyang mahaplos. Nang maramdaman ko ang pagiging mapangahas niya, alam kong ang aking katawan mismo ang unang tumutugon. Sa loop ng 58 taong kong pamumuhay, hindi pa ako kailanman nakreact ng ganito. 30 taon kaming nagsama ngang aking asawa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito. Nang maramdaman ko si Pepe, lalo akong nagulat. Toto pala ang sinabi ni Tita Lorna. Ang bulong niyang hindi raw niya kaya ay ngayon ko lang naintindihan. Hindi may kukumpara sa aking asawa. Sa kabilangang kanyang edad na 65, ang taong ito ay napakalakas. Naging isa kami. Sa buong buhay ko, hindi ko pa naramdaman ang ganito. Ito ba ang tinatawag na makasundo sa kama? 30 taon kaming naksamang asawa ko, ngunit ni minsan ay hindi ko ito naramdaman. Ngunit sa taong ito, mula sa simula, tumugon ang buo kong katawan. Ang sensasyon na nakmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao ay yumanik sa akin, at halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung gaano katagal. 1 oras, 2. Hindi madaling huminto si Pepe, at ayoko ring huminto. Pagkatapos, maghayakap kaming nakahiga. Ang aking ulo ay nakapatong sa kanyang dibdib, at naririnig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis pa rin. Habang natutuyo ang aming pawis, pumasok ang hangin ng gabi mula sa bintana, ngunit hindi ito malamig. Itinakip ni Pepe ang kumot sa akin. Sa 58 taon ko, ngayon ko lang naranasan ito, hindi ko napigilang sabihin. Iyon ang totoo. 30 taon akong naksama sa asawa ko, ngunit wala akong ganitong karanasan. Hinaplos ni Pepe ang aking buhok at ngumiti. Ako rin. Sa ibabaw ng bundok, nagsimulang kumalat ang liwanag ng umaga, at ang kulay abo na langit ay naging mapusyaw na rosas. Nagsimulang marinig ang huni ng maibon, at ang lagaslas ng tubig mula sa sapa. Ako na ang magluluto ng almusal, sabi ni Pepe. Magpahinga ka na. Bilang sagot, lalo kong isinupsop ang aking mukha sa kanyang dibdib. Isang patak ng luha ang pumatak. Hindi dahil sa lungkot. Dahil sa loop ng 3 taon, sa unang pagkakataon, natulog ako sa yakap ng isang tao, at nalaman kong muli kung gaano ito kainit. Nasa tabi ngang bintana ang litrato ngang aking asawa. Sa dilim, bahagya ko itong naaninag. Mahal, pasensya na. Kahit tawagin mo akong masama, tatanggapin ko. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loop ng 3 taon, hindi ako naging malungkot. Ipinikit ko ang aking mga mata, at dinalaw akong ngantok. Sa saliw ngang tibok ngang puso ni Pepe bilang isang oyayi, mahimbing akong natulog hanggang umaga.
Kinabukasan, totunga, nahanda si Pepe ngalmusal. May sinangag, pritong itlog, at tuyo. Simpleng pakain, ngunit nakakayak sa init. Magkaharap kaming kumakain, at hindi mapigilan ang panyichi. Nakanghiti rin si Pepe. At sa tawing naktatama ang aming makamata, isang hindi may paliwanag na ngiti ang lumalabas. Ito ba ang kaligayahan? Matagal na panahon na mula nang huli kong naisip ang salitang iyon. Sa loob ng 3 taon, habang hinahabol ngang utang, nakikipaglaban sa amag, at mag-isang kumakain ng instant pancit canton, nakalimutan ko na ang salitang kaligayahan. Simula noon, gabi-gabi na niyang kinakatok ang aking pinto. Gabi-gabi. Minsan, may dalang kape. Minsan, may dalang tuba. Minsan, wala. Pagsapit nega 10:00 na gabi, maririnig ko ang katok. Hindi na kailangan ng dahilan. Elena, tuloy po kayo. Iyon lang. Pagbukas ng pinto, pumapasok siya, at pagsara nito, nawawala ang mundo. Gabi-gabi, pinupunan namin ang kalungkutan ng isa't isa. At sa madaling araw, bumabalik si Pepe sa pangunahing bahay. Mahigit 10 araw na ganito. Sa umaga, amo at tagapamahala. Sa gabi, makasintahan. Isang kakaibang dobleng buhay, ngunit natural. Sa umaga, kapag nakakatama ang aming mamata, naalala ko ang nagdaang gabi at napapangiti. At sa hardin, kapag nagdidikit ang aming nadaliri, kumakabok ang aking puso. Hindi ko inakala na sa edad na 58 ay mararamdaman ko pa ito. Isang araw na walang bisita, kaming dalawa lang ang naiwan. Sa umaga, sabay naming ininspeksyon ang mga kwarto. Sa tanghalian, gumawa si Pepe ng pancit bihon. Habang kumakain, may natirang sarsa sa gilid ng aking bibig at pinunasan niya ito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa maliit na kilos na iyon, namula ang aking muha. Sa loob ng 28 taon, ni minsan ay hindi ito ginawa ng aking asawa. Nang gabing iyon, sinabi ni Pepe, ngayon, sa pangunahing bahay ka matulog. Saan po? Mas malaki ang kwarto ko, mas komportable ka. Tumango ako. Sa halip na sa makipot na single bed, makatabi kaming nahiga sa malaking kama sa pangunahing bahay. Malambot ang kumot, tanaw ang mga bituin mula sa bintana, at ang init ng katawan ni Pepe ay nasa tabi ko. Nang gabing iyon, napakalalim ngang aming pagsasama. Umaga, pumasok ang sikat ng araw sa pagitan ng nga kurtina at nagising ako. Tumingin ako sa tabi ko. Nakaunan si Pepe sa kanyang braso at nakatingin sa akin. Kanina kapagising, nahulat ako at itinaas ang kumot. Kanina kapapoyising, matagal na. Ang ganda mong matulog. Tinabunan kong kumot ang aking mukha, ngunit hinawakan niya ang aking kamay at ibinaba ito. Huwag mong takpan. Nahihiya ako. Walang makeup, at sinasabi niyang maganda. Pero hindi ko naman ito ikinainis. Gusto na kitang makita pagkagising ko, sabi ni Pepe. Pero kagabi, hindi ko napigilang sabihin, at pagkatapos ay namula ako. Tumawa si Pepe. Ang kagabi ay kagabi. Ang umaga ay umaga. Niyakap ako ni Pepe. Sa ilalim ng kumot, ramdam ko ang init at ang kanyang matipunong katawan. Pinapainit ng sikat ng araw ang silid, at naririnig ang huni ng nga ibon sa labas. Iba ang pakiramdam kumpara sa gabi. Sa halip na tensyon sa dilim, mayroong kapanatagan sa liwanag. Dahan-dahan may ngat. Sa umaga, malinaw naming nakikita ang mukha ng isa't isa. Ang makunot sa mukha ni Pepe, sa malapitan, ay tila mas kaakit-akit. Naisip kong bawat kunot na iyon ay naglalaman ng 65 taon ng kanyang buhay. Nagsimulang gumalaw ang kanyang makamay sa ilalim ng kumot. Huminto siya sandali at tinitigan ako sa mata. Tumango ako. Mas mapangahas kaysa kagabi, at mas aktibo rin akong tumugon. Sanay na ba ako? Hindi sanay. Gusto ko ito.
Nang lumalim ang kanyang magaplos, anda na ako. Nagula ako sa sarili ko. Kahit kagabi ay nangyari na, ganito pa rin sa umaga. Sa loob ngang 58 taon, hindi ko alam na ganito pala ang aking katawan. Nung kasama ko pa ang aking asawa, obligasyon lang ito, at mas hinihintay kong matapos. Ngunit sa taong ito, iba. Ang katawan ko ang unang tumutugon, at ayokong matapos. Naramdaman ko si Pepe. Kagabi, tapos ngayon uli? Nagula kong tanong. Tumawa siya. Ganito talaga. Sa isang salitang iyon, muling sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tita Lorna. Hindi raw niya kaya. Walang kupas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sinabi iyon ng dati niyang asawa. Naging isa kami. Sa ilalim ngang sikat ng araw, naramdaman namin ang isa't isa. Nakita ko ang mabagay na hindi nakikita sa gabi. Ang ekspresyon, ang pawis, ang tingin ni Pepe. Nahihiya ako, ngunit hindi ako umiwas. Mas malalim kaysa sa gabi, mas kasiya-siya. Pagkatapos, ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ito. Kaya ko palang mag-enjoy ng ganito. Naging banyaga sa akin ang sarili kong katawan. Nagulat ako, ngunit si Pepe ay ngumiti lang at inayos ang kumot. 30 taon kaming nagsamangasawa ko, ngunit ni minsan ay hindi nangyari ito sa umaga. Isinupsop ko ang aking mukha sa unan. Kailangan ko nang maglutong almusal, bulong ko. Mamaya na, sabi ni Pepe habang niyayakap ako mula sa likod. Ang kanyang dibdib na dumadampi sa aking likod ay mainit at matatag. Tanaw ang bundok mula sa bintana, at ang sikat ng araw ay pumupuno sa silid. Kung araw-araw ganito ang umaga, wala na akong hihilingin pa. Nang gabing iyon ko lang nalaman na iyon na pala ang pinakamasayang umaga namin. Bandang 2:00 ng hapon, namimitas kami ngang sili sa hardin. Hawak ni Pepe ang basket nang bigla niya akong yakapin mula sa likod. Baka may makakita sa atin. Nagulat ako at lumingalinga, ngunit walang bisita ngayon. Wala namang tao, bulong niya sa aking tainga. Ang init ng kanyang katawan ay nag-init, at ang kanyang mga braso ay matatag. Nakunwari akong tumututol, ngunit sa totoo lang, ayokong tumanggi. Pro kaninang umaga. Pero gusto pa rin kita. Ang kanyang malabi ay dumampi sa aking batok. Nangilabot ako. Itinuro ni Pepe ang bodega nga gamit sa hardin. Sandali lang. Dito? Seryoso? Oh. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila. Pumasok kami sa makipot na bodega. Kung ayaw mo, lumabas ka, sabi niya. Bilang sagot, hinawakan ko ang dulo ng kanyang damit. May mga asarol, pala, at sako, ne pataba. Sa madilim na espasyo, amoy lupa. Ang sikat ng araw ay pumapasok na parang sinulit mula sa siwang ng pinto. Dahil makipot, natural na makadikit ang aming nga katawan. Ibersa ko ang aking likod sa pader. Kaninang umaga. Tapos ngayon ulit, kapag nakikita kita, ganito talaga. Namula ang aking nga tainga. Ibang-iba ito sa kapanatagan ng umaga. Ang tensyon sa makipot na espasyo, ang kilik na baka may dumating, ang pinahalong amoy ng lupa at pawis. Maikli, ngunit matindi. Pagkatapos, nang hina ang aking mga binti at napasandal ako sa pader. Sa umaga at ngayon, pagod na ang aking katawan, ngunit ang taong ito ay tila hindi napapagod. Inayos namin ang aming nga damit at binuksan ang pinto. Paglabas, nakakasilaw ang sikat ng araw. At ang mga sili sa hardin ay pulang-pula. Nagiinit ang aking mukha. 2 beses sa isang araw, bulong ko. Muling sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tita Lorna. Hindi raw niya kaya. Ngayon, naiintindihan ko na. Tumawa si Pepe mula sa likod. Kaya pang 3. Tama na. Sabi ko. Ngunit hindi ko mapigilang mapangiti. Nagbatuloy kami sa pamimitas ang sili. Ngunit hindi maalis ang uniti sa aking labi. Hindi ko alam na, iyon na pala, ang huling uniti. Bandang 5:00 nga hapon.
Naghahanda ako nga hapunan sa kusina. Habang naglulutong sinigang, napansin ko sa ref ang aking lalagyan ng atsara na katabingang lalagyan ng bagong ni Pepe. Sa sala, ang aking sinalas ay katabingang kanyang sinalas. Sa banyo, ang aking sipilyo ay katabingang kanyang sipilyo. Ganito na pala. Naghalo na ang aming magamit. Tagapamahala ako, pero parang magkasama na kami sa isang bahay. Kakaibang pakiramdam, ngunit hindi ko ito ikinainis. Biglang may narinig akong tunog ng sasakyan. Isang itim na SUV ang pumarada sa hardin. Isang babae ang bumaba. Mga nasa huling bahagi ng kanyang 30. Naka-business attire, maikli ang buhok. Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, lumabas ang kanyang malamig na mga mata. Sino siya? Lumabas si Pepe. Nang makita niya ang babae, nanigas ang kanyang muka. Isabel, bakit hindi ka nagsabi? Isabel, anak ni Pepe. Narinig ko na ang tungkol sa kanya, ngunit ngayon ko lang siya nakita. Sabi sa Maynila siya nagtuturo at buwan-buwan umuwi. Ngunit 2 linggo pang maaga. Papa, nung tumawag ako, kakaiba ang boses mo kaya nagalala ako. Ang boses ni Isabel ay matalas. Tila hindi magama, kundi isang investigador. Nanatili ako sa kusina, nanonood. Lalabas ba ako o hindi? Habang nag-aalinlangan, pumasok si Isabelle sa bahay. Pagpasok, napatingin siya sa sahig. Ang keking tsinelas. Katabian sinalas ni Pepe. Nanigas ang kanyang mukha. Lumingalinga siya sa sala. Nakita niya ang librong binabasa ko, ang aking jacket na nakasabit. Binuksan niya ang ref. Ang atsara, ang bagong lahat ng ginawa ko. Binuksan niya ang pinto ng banyo. 2 sipilyo. Isa asul, isa pink. Dahan-dahan siyang lumingon. Namumutla. Papa kanino to? Pumasok si Pepe. Sa tagapamahala. Naiwan niya. Tagapamahala, iwan niya ang sipilyo niya sa banyo mo, pati sinalas, damit, pagkain, hindi ba't dito na siya nakatira? Nakatayo ako sa sulok ng kusina, hindi humihinga. Nanlamig ang aking buong katawan. Nahuli na. Lumingon si Isabel sa kusina. Nagtama ang aming nga mata. Malami. Hindi galit o pakasuklam, kundi isang tingin na nagsasabing, tama nga ang hinala ko. Ikaw ang tagapamahala? Opo. Magandang araw po. Nanginginig ang aking boses. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Isang 58 anyos na babae, walang makeup, naka-apron. Bumaba ang gilid ng kanyang labi. Papa, sa labas tayo mag-usap. Lumabas si Isabel. Sumunod si Pepe, ngunit bago umalis, tiningnan niya ako at sinabing, ayos lang, huwag kang mag-alala. Narinig ko ang kanilang usapan mula sa bintana. Papa, magtapat ka. Anong relasyon niyo? Tagapamahala lang siya. Tagapamahala na sa kama mo natutulog. Saan ka nakakitang ganon? Katahimikan. Papa, hindi ako tanga. May utang daw siya. Diba? Nanlamig ako. Alam niya. Isang babaeng baon sa utang na dumikit sa iyo. Hindi ba't halata kung ano ang habol niya? Hindi siya ganun. Naloloko ka lang, Papa. Alam mo ba kung makano itong lugar na ito? Mahigit 10 milyon. Tumahimik ang paligid. Hindi makasagot si Pepe. Pumasok muli si Isabel. Tinitigan niya ako. Elena Santos, hanggang bukas lang. Mag-impake ka na. Isabel, pumasok si Pepe, ngunit pinigilan siyang anak. Papa, manahimik ka. Tumingin siya muli sa akin. Hindi naman para ni Papa ang habol mo, di ba? Kung ganun, umalis ka ng maayos. Hanggang bukas. Hindi ako makasagot. Walang lumalabas sa aking bibig. Pera ang habol? Hindi. Ngunit totoo na may utang ako. Nakatira dito. At kumikita habang may relasyon kami. Sa mata ni Isabel, ganun na ang lalabas.
Kinuha ni Isabel ang susingang kanyang sasakyan. Babalik ako bukas. At linggo-linggo na akong uwi, kaya hindi ka magiging comfortable dito. Isinara niya ng malakas ang pinto. Umalis ang sasakyan, at muling bumalik ang katahimikan. Pumasok si Pepe sa kusina. Namumutla. Pinagpapawisan. Elena, pasensya na. Hindi ganyan. Si Isabel. Ayos lang po. Ngunit hindi ayos. Nanginginig ang aking magakamay. Kumukulo ang sinigang. At pinatay ko ang apoy. Nang buksan ko ang takip, lumabas ang usok, at sa likod nito, malabo kong nakita ang nag-alalang mukha ni Pepe. Huwag kang umalis. Kakausapin ko si Isabela. Pepe, tama si Isabel. Ang isang babaeng tulad ko ay hindi dapat nandito. Anong sinasabi mo? May utang, walang-wala. Sa mata niya, natural lang na ganun ang isipin. Hindi ko na natapos ang sasabihin. Kanina lang, masaya kaming namimitas ng sili. Hindi ko inakala na ganito kaikli ang kaligayahan. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa aking tulugan. Hindi dumating si Pepe. Lumipas ang alas 10, alas 11, ngunit walang katok. Ang tunog na araw-araw kong naririnig ay wala, at ang silit ay napakatahimik. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Isabel, isang babaeng baon sa utang. Bumuhos ang aking ngaluha. Naalala ko ang masayang umaga. Ang mukha ni Pepe na nakatingin sa akin, ang boses niyang nagsasabing ang ganda mong matulog. Ang aming almusal. Kaninang umaga lang iyon, ngunit parang napakatagal na. Hindi ko inakala na ganito kaikli ang kaligayahan. Alas 4 ng umaga, bumangon ako. Hindi ako nakatulog. Kinuha ko ang maleta. Isang buwan na ang nakalipas. Tiniklop ko ang aking mga damit, inilagay ang mga gamit sa banyo, ang libro at ang litrato ang aking asawa sa ibabaw. Pareho lang. Isang maleta ang buo kong yaman. Pumunta ako sa banyo ngang pangunahing bahay at kinuha ang aking sipilyo. Ang pink na sipilyo. Nang mawala ito sa tabing asul, tila may butas na naiwan. Kinuha ko ang aking jacket, ang aking atsara. Iniwan ko ang aking tsinelas. Hila-hila ang maleta, lumabas ako. Malamig ang hangin. May hamog na bumabalot sa bundok. Isang buwan na ang nakalipas nang tumayo ako dito, may kaba at pag-asa. Ngayon, kaba na lang ang natira. Saan ka pupunta? Narinig ko ang boses ni Pepe. Nakatayo siya sa pinto, nakapajama. Namumugto ang mga mata. Hindi rin siya nakatulog. Babalik na po ako sa Maynila. Bakit? Sabi ko, kakausapin ko si Isabelle. Pepe, tama po siya. Ang isang babaeng tulad ko ay hindi dapat nandito. Lumapit siya, akmang hahawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. Kung hahawakan niya ako, baka hindi na ako makaalis. May utang akong 600,000. Pati anak ko. Tinalikuran na ako. Ang isang babaeng ganito, sa tabingang isang may-ari ngang 10 milyong pisong vacation house, sino ba namang hindi mag-isip na pera ang habol? Hindi ako kanoon mag-isip. Pero ganon ang tingin ni Isabel. Anak ninyo siya, hindi ninyo siya pwedeng talikuran. Bumara ang aking lalamunan. Matagal na nakatayo si Pepe, walang imik. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Hindi siya makapili sa pagitan namin ng kanyang anak. Natural lang. Huwag kang umalis, mahina niyang sabi. Ngunit humakbang na ako. Hila-hila ang maleta, sinimulan kong bumaba. Narinig kong tinawag niya ako, ngunit hindi ako lumingon. Kung lilingon ako, baka hindi na ako makaalis. Habang bumababa, hindi tumigil ang aking mga luha. Isang buwan. Isang buwan lang. Tumatakas mula sa Maynila. At ngayon, tumatakas pabalik. Sumakay ako ng unang biyahe ng bus pabalik sa Maynila. Nawala ang magabundok at muling lumitaw ang magagusali. Pagdating sa Tondo, sumalubong sa akin ang gamoy na limwam. Mas lumala ang galumigmig. Kumalat pa ang gamag sa kisame.
Muli, nandito na naman ako. Ang kisame na gawa sa kahoy, ang bintana na may tanawin ng bundok lahat ay parang panaginip. Ang natira ay ang amoy ng amag at ang text mula sa 5 to 6. Isang linggo ang lumipas. Bumalik ako sa paglilinis ng hagdanan. Ang sakit sa tuhod, sa baywang, sa Batangas, hindi sumasakit ang aking likod, gabi ang problema. Tuwing alas 10, tila naririnig ko ang katok. Tuwing, sanay na ang aking katawan. Paulit-ulit na tumatawag si Pepe. Hindi ko sinasagot, baka bumigay ako. Nag-text siya, Elena, sagutin mo, miss na kita. Kasalanan ko. Pasensya na. Binabasa ko? Umiyak. Ngunit hindi nagre-reply. Sa ikapitong araw, tumawag ulit siya, sinagot ko. Elena. Nang marinig ko ang kanyang boses, bumuhos ang aking mga luha. Huwag kang umiyak. Kinausap ko si Isabel. Anong sabi niyo? Ang buhay ko, ako ang magdedesisyon. Sa mahigit 60 taon, ngayon lang ako naging tunay na masaya. Hindi ko iyon isusuko dahil lang sa sinasabi ng iba. Anong sabi niya? Itatakwil daw niya ako. Kung pipiliin ko ang babaeng iyon, hindi na niya ako ama. Pepe. Bakit? Hindi ko kaya nang wala ka. Elena. Gusto kong pumunta diyan. Sabihin mo ang address mo. Ibinigay ko. Pakababa ng telepono, umiyak ako. Pinili niya ako. Bandang alas 9 ng gabi, umulan. May knock-doorbell. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Pepe. Basang-basa. May dalang isang sobre. Elena, miss na kita. Ngumiti siya. Pinapasok ko siya, pinunasan. Hinubat ang basang damit. Ang kanyang matipunong katawan. Ibinigay niya ang sobre. Isang kontrata. Sanjarak Pension Co-Management Agreement. Party A, Jose Reyes. Party B, Elena Santos. Nanginginig ang aking mga kamay. Ano po ito? Hindi ka empleyado? Partner kita. Hati tayo sa kita, sa desisyon. Hinawakan niya ang aking kamay. Tumira ka na sa akin. Hindi sa tulugan ng tagapamahala, kundi sa tabi ko. Sa pangunahing bahay. Muling bumuhos ang aking mga luha. Kahit pa sabihing pera ang habol mo, ayos lang. Ang mahalaga ay ngayon. Gusto mo bang makasama ako? Umiiyak akong sumagot. Gusto ko po. Totoo pera ang habol ko noong una. Kailangan kong ista, nolla. Pero, mas namiss ko kayo kaysa sa pera. Halos mabali ako nitong isang linggo. Niyakap niya ako. Nanginginig. Isang linggong pananabik. Naging isa kami sa makipot na kama sa tondo. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, nasa tabi ko siya. Huwag ka nang umalis. Hindi na. Kinabukasan. Nagluto siya nga almusal sa aking maliit na kusina. Tara na sa Batangas. Sa bahay natin. Bahay natin. Ngumiti ako. Muli akong nag-impake. Sa litrato ng aking asawa, bumulong ako. Mahal, magiging masaya na ako, di ba? Sapat na ang pagdurusa ko. Bumalik kami sa Batangas. Hindi na ito paktakas, kundi pag-uwi. Pagdating sa bahay bakasyonan sa Gulot, pakiramdam ko'y umuwi ako. Inilagay ko ang aking madamit sa aparador na inilaan niya. Ang aking sipilyo, sa tabingang kanya. Pumirma kami sa kontrata. Partner. Sa unang pagkakataon, naging kapantay ako. 2 buwan ang lumipas. Taglagas. Sama-sama kaming naghahanda nga almusal. Mag-asawa po kayo. Tanong ngang gabisita. Ngumingiti si Pepe at sumasagot. Opo. Nagsimula akong magbayad ng utang. Sabi ni Pepe, sabay nating bayaran. Utang natin. Tinawagan ko si Miguel. Ma, masaya ka ba? Kung masaya ka, ayos na sa akin. Isang araw, nakatanggap ng text si Pepe mula kay Isabel. Papa, kumusta ka na? Isang linya. Ngunit simula na iyon. Nang gabing iyon,
Umupo kami sa bangkong kahoy, hinawakan niya ang aking kamay. Elena, salamat at dumating ka. Ako po ang dapat magpasalamat. Nang makita kitang may isang maleta lang, kumirot ang puso ko. Alam pala niya. Habang pinapanood namin ang paklubok na araw, naisip ko, ito ang pag-ibig. Isang pag-ibig na natakpuan sa dapit hapon ng aking buhay. Hindi perpekto ang lahat. May utang pa rin, may mga tsismis. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Kung may nakikinig ngayon na katulad ko, huwag kayong sumuko. Walang edad sa pag-ibig. Kung tumitibok ang puso ninyo, iyon ang pag-ibig. Hawakan ninyo, yakapin ninyo. Sapat na ang ating pagdurusa. Oras na para maging masaya. Maraming salamat po sa pakikinig.